Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel Opinion Mo TV. At ngayong araw na ito nga mga idol ay magbibigay muli tayo ng isang reaction video patungkol na naman nga mga idol sa walang kakwenta-kwentang speech o talumpati ni VP Sara Duterte. Well, sa mga nagtatanong mga idol kung bakit walang kakwenta-kwenta ang speech ni Sara Duterte ay dahil inuulit na naman nga mga idol ang kanyang nakaugalian na paninira at pag-aatake nga mga idol sa gobyerno na pinamumunuan ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos. At dito nga mga idol sa unang video ay ating bibigyan ng reaksyon ang sinabi ni VP Sara Duterte na kaya daw siya di umano nga mga idol nasa pwesto na ay dahil daw mga idol sa kanyang tatay. Ewan ko ba mga idol kung bakit hindi ko maintindihan ang mga sinasabi ni Sara Duterte samantalang mayroon naman na itong nakasulat na kodigo na kanyang binabasa na lamang, subalit parang hindi tugma-tugma ang kanyang mga sinasabi. O ito, panoorin ninyo mga idol yung sinabi niya dito patungkol sa kanyang pwesto daw. Ano ba yun? Ang pwesto na kinatatayuan ko ay hindi para sa akin. Ito ay para sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tinawag ako ng tadhana dahil kinidnap ang tatay nating lahat. O di ba mga idol, napakalabo kung unawain mo yung kanyang pagsunod-sunod sa kanyang mga salita. Hindi mo maintindihan kung ano yung kanyang pinatutungkulan, kung para saan ba, di ba? Tapos hindi na nahiya nga mga idol na sinabi niya na kinidnap daw yung kanyang tatay, na tatay daw nating lahat. So mahiya ka naman Sara Duterte sa mga biktima ng war on drugs ng tatay mo. Mahiya ka naman sa mga inosente na nadamay sa AGK, di ba? Sa tingin mo may gana silang tawaging tatay yung tatay mo? At ito pa nga mga idol ang malupit, yung kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili na tila ba nagtutula na parang isang bata mga idol, na parang hindi siya vice presidente kung magsalita, nasasabihin niya na siya daw ay si Sara Duterte na natatakot daw para sa ating kinabukasan. Sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa entablado at humaharap sa inyo, hindi bilang kandidato. Ako si Sara, isang botanteng nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. O di ba mga idol, natatakot daw siya para sa ating mga kinabukasan. Totoo ba na ang kinabukasan natin ang kanyang kinakatakutan o ang kinabukasan ng kanyang pamilya? Di ba? Sa dami ba naman mga idol na mga kaso na pinaparatang sa kanilang pamilya, sa kanyang ama, sa kanyang mga kapatid, sino ba naman mga idol ang hindi gaganda ang kinabukasan? Di ba? Kaya dito mo makikita mga idol yung pagka-selfish talaga ng ating Vice Presidente, na kahit pag-aano katamis yung kanyang sabihin sa madlang people, sa taong bayan, mahuhuli mo mismo sa kanyang bibig na tanging pansarili lamang ang kanilang kagustuhan na mangyari. Tapos may gana pang sabihin nga mga idol ito sa taong bayan, sa harap ng maraming tao, na di umano ay mahal niya ang sambayan ng Pilipino. Iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayong mga Pilipino. Iniibig daw niya ang mga Pilipino mga idol, pero mas iniibig nila yung China. Yung mga China citizens, yun yung kanilang iniibig talaga, dahil sunod-sunuran sila sa mga China ng mga idol di ba? Yan ay napatunayan ng kanyang ama na si Duterte, na ang kanilang sinusunod ay ang China. Kaya huwag kayong magpapaniwala mga idol na mahal tayo ng mga Duterte, dahil hindi yun totoo. Dahil kung totoong mahal tayo ni Sara Duterte at ng kanyang pamilya, ay makikiayon siya sa magandang adhikain ng ating gobyerno, lalo pa sa mga proyekto na ikakaunlad ng ating bansa at ikakabuti ng ating mga kababayan.
ay dapat sinasang-ayunan niya ang mga ito. At kung mayroong mga hindi maganda na ayaw niya, ay doon dapat siya kumukontra, 'di ba? Pero wala wala tayong makitang magandang sinasabi ni Sara Duterte, kundi puro na lang pambabatikos, paninira at pagbabanta sa ating gobyerno ang ating naririnig sa kanya. Subalit kahit nga mga idol harap-harapan na ang kanyang paninira sa ating gobyerno sa pamahalaan ng ating presidente na si Bongbong Marcos, ay tila lumalabas nga mga idol na sinasabi niya na siya pa daw ang sinisiraan ng pamahalaan. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. O di ba mga idol, lagi niyang sinasabi na paninira, sinisiraan siya ng gobyerno. Palagi daw yun palagi daw siyang sinisiraan, kaliwat kanan pa. Subalit hindi ba niya alam mga idol na siya mismo ang sumisira sa ating pamahalaan at sa gobyerno? O di ba, kayong mga mamamayan, tayong mga taong Pilipino, tayong mga sambayan ng Pilipino ang saksi sa mga ginagawa niya. So wala siyang maitatanggi dito mga idol dahil siya mismo ang sumisira sa ating bayan. Dahil ang imahe ng ating Pangulo ay ang imahe din ng ating bansa. At dito sa susunod na video mga idol ay sinasabi ni Inday Sara Duterte na hindi daw siya ang problema ng ating bansa. Hindi daw mga Duterte ang problema. So para sa akin mga idol, hindi naman talaga ang pamilyang Duterte ang may problema, kundi ang ginagawa ng pamilyang Duterte. Ang ginawa mo, Inday Sara Duterte, ang ginagawa mo ang problema. Ang paninira mo sa gobyerno, ang pag-aatake mo kay Pangulong Bongbong Marcos, yan ang problema. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? O di ba mga idol, napakalalim ang kanyang mga binibitawang salita. Buburahin daw ang kanyang pamilya, buburahin sa mundo. Sino ang bubura sa kanya? Sino ang bubura sa kanyang pamilya? So iba ang kanyang pinapatamaan mga idol. Walang iba kundi ang ating Pangulong si Bongbong Marcos. Grabe na talaga mga idol mag-isip ang ating Vice Presidente. Napaka-advance ba? 'Di ba? At ito na nga mga idol yung mga malupit na banat ni Sara Duterte sa ating Pangulo, na kung saan nga mga idol ay talagang minaliit na niya ang ating Pangulo upang maging masama ulit siya sa mata ng sambayan ng Pilipino. Narito at panoorin natin. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong
hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. O di ba mga idol, lahat ng kanyang paninira sa ating Pangulo ay sila mismo ang gumagawa. Sila mismo ang gumawa at sa kanila mismo nangyari. Iwan ko ba mga idol, hindi ko lubos maisip na bakit ganito ang ating Vice Presidente at bakit napakarami pa rin ang naniniwala sa kanya. At sa kabila nga mga idol ng pangbabatikos ni VP Sara Duterte sa ating Pangulo at sa pagkontra niya sa mga magandang adhikain sa mga mapamura ang bigas sa 20 pesos ay may gana pang magsalita ng ganito si VP Sara Duterte. Again, Filipinos deserve better. Ang kailangan ng Pilipino ay isang mabisang food security program. Isang programa na tutugon sa problemang pinakamalapit sa bituka, ang gutom. O di ba nga ginagawa ng ating Pangulo na pamurahin ang bigas sa 20 pesos ang kilo? Di ba? Ginagawa niya ang lahat. Pero anong ginagawa mo? Kinukontra mo tapos sasabihin mo ngayon na unahin ang problema ng kagutuman? O anong klaseng Vice Presidente mayroon ka? 'Di ba? Ayaw ko na talaga mga idol. Tatapusin ko na yung reaction video na ito at naiinis na ako. O 'di ba? O kung kayo ang tatanungin mga idol, ano ang masasabi ninyo dito? Mag-iwan kayo ng inyong komento, reaction at opinion sa ating comment section. Goodbye.